babayaran namin. Uulit kami, kasi nakabayad lang namin eh. Uulit ba kami? Is this free? Hindi naman po, kung yun yung binayad ninyo, bayad pa rin po kayo. Sa ayaw at gusto namin, magbabayad talaga kami. Pwede bang free? Kasi hindi namin kagustuhan to. Katulad nga po na nasabi kanina, kami po sa LGU ay di pwedeng mangako o nagsabi kung free o pero 100% po, tutulong naman po ang City Government ng Las Piñas. Salamat. Okay, Miss Ivy. Magandang umaga. Ikaw. I try to understand ang mga usapin ito. Nakaka-isipin ano? Ang thinking is very, hindi matitalye. Para bang overview lang. Major decision o major opinion ng karamihan ang dapat mangyari. Diba? And yet, the preparation for this presentation, unang-una, ang ina-expect ko, siguro mas upat kung mayroong nag-prepare. Meron ako mga data, although extracted ko sa internet, kasi limited lang yung data. And yet, sabi ko, siguro dito mas maiintindihan ko dahil citywide itong botohan na to itong plebiscite na to, diba? So sabi nga, lagi sinasabi ko, ignorance of law excuses no one. And I am not ignorant. Even if I am not a lawyer, but I have a background in law to a certain point. May mga enabling laws, di po ba? Sir, address ko to kay Mr. Comelec. Sorry, hindi ko nakuha ang content name kasi ang pangit ng audio ng microphone mo. Number one, ang tanong ko, why the election of the plebiscite too close? And it was announced, even the dissemination within barangay, within homeowners, was too close, too short. June 14 ang nakita kong letter from the Comelec. Ang cadastral map 2015, di po ba? Gaano ba katagal bago talaga maging isa itong usapin upang pagdesisyonan o upang i-broadcast sa lahat? At ngayon, 29 sa ilang tulog na lang, plebisito. Yes or no? Sa ibang kabarangay, sa mga nakausap ko, yung iba yes, yung iba no. Sabi nyo, citywide to, di ba? So, ibig sabihin, kapag tatlo lang ang nalaglag no, ibig sabihin talo. Di po ba? Pero bakit kailangan na too short ang inyong pagkakaroon ng ganitong plebisito? Bakit madali? Kasi kanina tinanong ko a part of it, pero hindi nasagot. Kanina pa ako nakikinig ng mabuti, kaya lang yung microphone yung audio pangit. Hindi ko alam kung lahat naiintindihan din kung ano ang rationale behind to have this cadastral mapping way back in 2015. I do not know the reason because hindi ako masyadong involved in any usapin before. But now, for the past 5 years, I got involved in the community as a payback to help other people. So, sa ngayon po, ang ano ko, like for example, sa civil engineering, kayo po, di ba, sa civil engineer, hindi po ba maganda merong overview? Di ba maganda rin na merong milestones or roadmap that we show in documents here para maintindihan ng lahat? So, yun ang gusto ko sanang para bang nakukulangan po, actually kulang na kulang. At tatlong beses ko natin din, ignorance of law excuses no one, and I find it foul. Sorry to say that. I found it foul. Because we are not kung ang mapapakita, example ko sa inyo lahat, I will take this opportunity. Although nahihirapan ako ito. Noon sinabi, there will be river drive in Moonwalk.
And ito ay dadaan sa Agulo. I'm from Agulo. I'm the president. I'm the newly elected president of Agulo. Sinabi ko nilalagay. In-announce na lahat. Alam niyo yun, nag-a-announce lahat. And yet, the very basic, wala doon. And at the end, we are able to have a good agreement with Senator Villar, not me directly, na hindi na kami dadaanan ng River Drive. Pero yung planning-wise, wala. So ito pinag-iusapan namin sa loob ng opisina ni Ms. Rose at ng DE and the DPWH. Now, DENR is now involved here. Why there is no DENR representative? Actually, marami akong questions eh. So ito na lang sa combination of question and opinion on our part. So yung sinasabi ng PRO, okay, maraming drama pa yan pagkatapos niyan. Pero ang tanong ko, bakit pinamadali na ito ay maging eleksyon? Oo nga, 3 araw lang, no, ilang araw lang. Ganda ng sinabi ni Ma'am. Doon sa ignorance of the law na sinabi ko po, nag-code lang po ako ng provision under the civil code. Pero I'm not saying that it's not my intention na tawagin ko yung ignorante. Hindi ko po intention yun. Kung ganun po ang dating sa inyo, in behalf of the Comelec, sorry po kung yun ang naging dating sa inyo. Anyway, kaya nga po gusto ko sana nandito si Kapitana. Kasi wala siya rito ngayon eh. Kung makikita nyo ang cadastral map po na in-approve na 2015, na-approve po o naging subject ng ordinance ito, isa po sa nakapirma si Kapitana. 2015 pa po yun. Dapat po sana, kaya nga po nag-request ako bakit wala si Kap. Sana, siya kasi yung pinaka-best person makasagot dyan, bakit hindi na-itag ito, hindi nagkaroon ng o na-disseminate na mayroon pa ng ganitong cadastral map. Why is she not around? Okay, I don't know po. She's a very important person here. Yes po, I don't know. She's the head of barangay. And she should be here to answer that. Yes po. And then po, pangalawa po, 2015, pumirma po siya. And then, bakit po ang Comelec ngayon lang nagpa-election? Ang Comelec po na nagpapa-election, gusto ko po laruin nagpapa-election lang po kami. So, nagka-ordinance ng April something 2023 na ipasa siya. So, hindi naman dahil ordinance na kami is magpapa-election na. Kasi ang pondo po ng Libisito nito ay galing sa LGU. Sila po ang magpupondo dito na sabihin si Comelec, meron kaming ordinance. Kailangan i-ratify kung plebiscite magpa-election. Ang pondo po ng plebisito ito ay dumating lang po sa Comelec mga last week of April. Saka po ito napunduhan. Now, nung napunduhan po ito, doon na po umaksyon ng Comelec. Nandyan ang paggawa ng resolution pertaining sa plebiscite na to. NBank po yun, na-approve ng NBank. Nandyan din yung pagpuprint ng balota. Oo, kasi lahat po doon, 310,000 po ang balota na pinrint. So, nagawa po ang resolution is third week or second week of May. Doon pa lang umandar na kasi doon sa resolution, nandun na yung mga activities. Kaya nga po, di ba meron po tayong election period sa regular election. Ang plebiscite period po is May 28 to July 7. Kasi po, third week or second week lang lumabas yung resolution ng NBank regarding the rules and guidelines para sa plebisito ito. So yun po ang naging istorya kung bakit June na nag-start ang Comelec mag-employ itong mga klase punong-punong. In fact, under the resolution po, ang magpapapulong-pulong po ay ang barangay. Invite lang po kami dito na parang inform ang mga constituents nila na magkakanda ang Comelec ng plebisito. Yun lang po. Kaya nga po kanina kagawan na sana nandito si Kap kasi malaking room niya rito. Kasi for sure may magtatanong talaga sa inyo, bakit hindi namin alam? Bakit gano'n? So yun po ang naging istorya nitong plebisito nito, ma'am. Yeah, the fact that it's very limited, no, as ito ang naging timeline nito. Yung sana preparation on the side of the technical, kasi the engineering, it should have been better if what is shown to the people, ito yung current,
Ito yung rational. Bakit ito ginawa ng TENR? Bakit ito pinirmahan ng lahat ng pumirma noong 2015? Sana may ganong presentation and then to the point na pinakita, ito yung magiging bago na pagpuputohan pa. Kung ilang pagniwanag na maipakita, at hindi lamang verbal na sinabi, hindi naman lahat nakikinig eh. Pangit pa nga yung audio nyo eh, kaya naiintindihan kaya ng lahat. Ako, manoodin ako, hindi malinaw. Tapos nga, although kung meron kayo na ganito, eh hindi naman din natin makakita. Diba? So para bang, sige na, ito, sa 29, magpuputuhan na, magpiprisito. Bulag naman kami. Kasi lalo kami naging ignorante sa paningin ng mga nag-ano. Tama, yes! Tama. Diba? Ngayon, is there a way na hindi matuloy ang pipisito this 29? Ano ang pulso ng ibang barangay? Sa pagtukong ito, tuloy na tuloy po ang divisito sa G20. Tuloy. Paano kung hindi puputo? May katanungan, excuse mo. May katanungan lang po ako. Sabi po ninyo, citywide po yung yes or no. For example, nanalo ang no dito sa Talon 5. I-implement ba yung no sa Talon 5 lang or nationwide? Meron lang ako gusto linawin.